The Eternal Bloodline. Kabanata 81. 2 minuto ang nakalipas. Ngumiti si Elderhan kay Bia na lumilipad papunta sa kanya. Naninigas ang ngiti niya nang makita ang gintong apoy sa katawan niya. Bukod dito, lumalaki ang kanyang sukat. Kailangan ko ng tulog. Ngayon ay nananaginip pa nga ako nang bukas ang mga mata. Bamantong hininga siya at minasahe ang kanyang mga templo. Sa sumunod na segundo, ilang iyak ang umalangaw-ngaw sa kanyang tenga at napahawak siya sa kanyang ulo para tingnan ang mga bata na nagsisigawan habang nakaturo kay Bia. Lumalaki na talaga siya. Sa gulat na ekspresyon, gumalaw siya at sinubukang sunggaban si Bia ngunit masyadong nakakatakot ang apoy sa paligid. Bumilis ang hininga ni Elderhan at huminto ang kanyang isip sa isang segundo habang pinagmamasdan ang katawan ni Bia na palaki ng palaki sa bawat segundong lumilipis. Kung wala akong gagawin ngayon, tiyak na mamamatay ang nag-iisang alagad ko bago pa man siya pumasok sa lihim na kaharian. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Rattrick at inilagay sa kamay niya ang pouch ng storage rings. Ibigay mo sa batang may kulay pilak na buhok na kararating lang kasama ang mga duwende at dalhin siya sa lihim na tarangkahan ng realm. Ang malakas niyang bulalas ay nagpatalsik kay Rattrick na nakatitig kay Bia na may mga nanlilisik na mata. Hinawakan ni Elderhan si George at nawala nang hinawakan ni Rattrick ang pouch. Natigilan si Rattrick. Tumingin siya sa pouch at nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Kararating lang ni Kyle at nagdulot na siya ng malaking kaguluhan para maakit ang halos lahat. Napatingin siya sa kumukupas na figurinihan at nawala sa kabilang direksyon. Hindi sigurado si Rattrick kung ano ang pinaplano ni Han ngunit mas mabuting tumayo si Kyle sa kanila pagkatapos ng lahat ng kaguluhang idinulot niya. Samantala, bumantong hininga si Kyle nang maramdaman niya ang daan-daang mga mata na nakatingin sa malaking phoenix na impyerno na gustong pahirapan ang kanyang buhay. The fuck, Bia? Gusto mo bang patayin tayong dalawa? Napangisi si Kyle. Nakaramdam siya ng mahinang presensya sa likuran niya at tumalon pabalik ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang si Rattrick iyon. Sir! Pangit ang ekspresyon ng mukha habang pinagmamasdan ang phoenix. Dahil sa magkaibang kulay ng mata at kulay ng buhok ni Kyle ay halos hindi na niya ito makilala. Binato niya ang storage rings pouch kay Kyle na hindi niya namamalayan. Shut up, brat. Ask her to fly to the realm gate or else I can't guarantee both of your safety. He blurted out at sa ilalim ng nagtataka at gulat ng mga mata ni Anli, hinawakan niya ang balikat ni Kyle at nawala sa karamihan. Si Regis, Sinon, Yu, at ang iba pang nakatayo sa likod ni Kyle ay masyadong mabagal mag-react bago nila naintindihan ang nangyayari na wala na si Kyle. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Kyle ay umiikot ang kanyang ulo at sa sumunod na segundo, nakatayo na siya sa harap ng gate ng realm. Nanliit ang kanyang mga mata nang tumagos ang agos ng madilim na enerhiya mula sa gate. Huminga siya ng malalim at walang iniisip na sumigaw kaagad sa loob ng kanyang isipan habang nakatingin sa lumilipad na ibon na tila naliligaw pagkatapos niyang mawala sa kanyang kinatatayuan. Lumipad si Bia patungo sa lihim na gate ng realm. Ngayon na. Dumating si George sa likod ni Kyle at may ibinulong sa loob ng tenga ni Rattrick. Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng punong guro ngunit matatag siyang tumayo kasama ang bata. Sa di kalayuan, nagmura si Elderhan na may komplikadong mukha. Tiningnan niya ang daan-daang simbolo ng array na nakaukit sa lupa ng lahat ng array masters. Shit! Marami akong haharapin na kahihinatnan pagkatapos nito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nagpapasalamat siya na marami siyang ginawa noong mga nakaraang buwan. Pagkatapos ng lahat, dahil sa kanyang pagsusumikap, alam niya kung paano i-activate ang array sa paligid ng lihim na gate ng realm. Sinubukan siyang pigilan ng iba pang array masters pero masyado siyang mabilis at agad na pinaandar ang array para buksan ang gate. Isang malakas na dagindong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, ang lupa ay nanginig sa maraming bitek na nabubuo kung saan-saan. Sa isang iglap na kislap ng maitim na agos ng kuryente ay bumusina mula sa gate ng realm na napakabilis ng kidlat. Pagkaraan ng isang segundo, isang pabilog na siwang na tinina ng maliwanag at madilim na liwanag ang lumitaw sa gitna ng malaking gate, na nagpapahiwatig na ang secret realm ay binuksan. Ang libu-libong individual na nakatayo sa paligid ng gate ng realm ay napabuntong hininga sa gulat sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Dahil sa nanginginig na lupa ay nawala ng balanse si Phoenix at napasigaw sa gulat ang ilang kabataang abala sa paghanga sa apoy. Isang matandang lalaki mula sa Central Continent ang tumingin sa Secret Realm Gate na nakataas ang kilay. Napangisi siya nang makita ang mukha ni Rattrick at nagsimulang lumutang. I believe this beautiful beast is quite precious. Right. Isang malutong na boses ang narinig sa likuran niya.
Ito ay malakas ngunit masyadong bata. Sa loob ng ilang segundo, maraming individual ang nagtipon sa paligid ng Phoenix at hinangaan ang kagandahan nito na may iba't ibang emosyon. Kalahati sa kanila ay walang alam sa pinanggalingan ng halimaw at kalahati ay may kutob dahil sa mga chismis na narinig nila ilang buwan na ang nakakaraan. Deadpan ang ekspresyon ni Kyle habang nakatayo sa harap ng Secret Realm Gate at narinig ang gulat na sigaw ni Bia. Tulungan mo ako. Ito ay isang aksidente. Nawala ng kontrol ang mana sa loob ng katawan ko nang dumating ka dito. Ngayon kung babalik ako sa mas maliit na sukat ay mahuhuli nila ako. Nakakunot ang noo ni Rattrick habang pinagmamasdan ang gulat na ibon. Masyadong maraming tao. Nagsimula siyang lumutang upang gawin ang lahat ng kanyang makakaya ngunit pagkatapos ay isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa abot tanaw. Malinaw ang boses na walang pidgel na galit. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Sa isang iglap, natigilan ang lahat at napatingin sa lumulutang na lalaking may buhok na dagat na lumitaw kasama ang maraming malalakas na gwardya. Pinakinis ni Stolian ang kanyang ekspresyon at tiningnan ang mga taong nakatayo sa ibaba niya na may singkit na mga mata. May makakasagot ba sa akin kung anong kalokohan ang nangyayari? Naalala kong sinabi ko na huwag magdulot ng anumang kaguluhan sa harap ng gate ng Secret Realm. Sigaw niya at nakalok ang tingin niya kay Phoenix. Ang mga matatandang individual na lumulutang sa paligid ng Phoenix ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang bagay na walang ingat sa kanyang harapan at umatras pa-atras na may walang emosyong mga ekspresyon. Pinisil ni Stolian ang kanyang ilong na may frustrated na ekspresyon. Sino ang may-ari ng halimaw na ito? O isa lang itong mabangis na hayop? Lumipat ang kanyang tingin sa nakamamatay na tahimik na pulutong. Napansin niyang pinagpapawisan ang mga bata dahil sa sandaling sumigaw siya ay bumagsak sa kanilang katawan ang napakalaking pressure. Ngumisi siya at itinaas ang pressure. Pinunasan ng mga kabataang individual ang kanilang pawisan ng mga noo nang mawala ang hindi nakikitang presyon sa kanilang katawan. Habang si Stolian ay tumitingin sa paligid, isang batang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Bia, lumapit ka sa akin. Nanliit ang mga mata ni Stolian sa batang lalaking may pilak na buhok na nakatayo sa harap ng gate ng realm. Hindi niya napigilan ang ibong apoy na sumisid pababa patungo sa kabataan ng may kahangahangang bilis. Sa halip, pinagmasdan niya ang batang may kulay pilak na buhok na nakatayo sa harap ng gate na may ekspresyon na makikitang lalaban siya hanggang mamatay kapag may nangyari sa kanyang nakagapos na hayop. Nakangiting tumawa si Stolian. Kaya sa iyo ito. Hindi sumagot si Kyle habang nakatitig sa lumulutang na lalaki na walang emosyon ang mga mata. Ang matinding apoy sa paligid ng katawan ni Bia ay lumabo sa bilis na nakikita ng isang mata habang siya ay sumisid pababa at huminto sa itaas ng ulo ni Kyle. Isang napakarilag na eksena ang naaninag sa loob ng mga natulala na mata ng karamihan. Isang malamig na gwapong figure ang nakatayong matatag sa harap ng malaking nanginginig na gate ng kaharian. Matalim ang kanyang mga tampok at dahil sa maliwanag na apoy sa paligid ng katawan ng Phoenix, siya ay tumingin kahanga-hanga at marilag. Gayunpaman, tulad ng isang mirage ang imahe ay nawala sa pangalawa. Naglaho ang natitirang apoy sa paligid ni Bia. Napasigaw siya ng mahina at nagmamadaling kinokontrol ang kanyang mana para maibalik ang dating anyo. Nakapagtataka kung paano naging maliit na ibon ang gayong malaking hayop at masunuring damapo sa ulo ni Kyle. Kumikislap ang berdeng mga mata ni Kyle sa isang makinang na liwanag nang lumapit si Bia sa kanya. Huminga siya ng malalim dahil ramdam niya iyon. Lalong lumakas ang samahan nila ni Bia dahil sa kung anong dahilan. Parang may bahagi sa kanya na kinilala siya bilang isang tunay na kasama. Nanatiling tahimik si Bia dahil alam niyang nanggugulo siya. Malamang bugbugin siya ni Kyle kapag sila na lang. Siya ay tahimik na ginawa ang kanyang sarili invisible sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang sarili sa kanyang hoodie. Napatingin si Kyle sa lumulutang na lalaking naka-navy na tumulong sa kanya nang wala sa oras. Ngayon, kung gusto niya ay magagamit niya ang instant teleportation, at madaling pumasok sa Realm Gate nang walang kahirap-hirap ngunit alam niyang hindi simple ang lalaki. Kaya naman naghintay siya. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tahimik na usiserong ungol na may libu-libong mata na nakatitig kay Kyle. Lumawak ang ngiti ni Stolian dahil hindi man lang napatitig si Kyle. Siya ay karapat-dapat sa gayong makapangyarihang hayop. Sa sandaling nagsimulang lumipad ang Phoenix, naramdaman niya kaagad ito dahil sa apoy sa paligid ng katawan nito. Masyado silang marahas at mapanira. Bukod dito, ang batang hayop ay C+ rango na, isang testamento sa potensyal nito sa hinaharap.
Magsisinungaling si Stolian kung sasabihin niyang hindi siya natutokso na nakawin na lang ito ngunit pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip ay nagpasya siyang hindi ito. Sa ngayon ay imposible para sa kanya na makipag-ugnayan sa anumang uri ng hayop dahil ang anino ay naglagay ng marka sa kanyang katawan. Ang marka ay masyadong mapanganib at maaaring makialam sa kanyang lakas. Malamang na makakaapekto rin ito sa kanyang nakagapos na hayop. Isa pa, alam niyang kung pilit niyang sinira ang kanilang ugnayan ay mas makakasama ito kaysa sa kabutihan. Tinuya niya ang mga matatandang tao na nagtangkang saktan ang halimaw. Kung hindi ko ito makuha, bakit ko ibibigay sa iyo ang lahat ng pahintulot na ay patong ang iyong kamay dito? Seryoso ang ekspresyon niya habang nakatingin sa paligid. Mukhang naresolba na ang usapin. Pinuntahan ng halimaw ang may-ari nito. Bilasan mo at ipunan ang mga bata. Walang oras na dapat sayangin dahil sa bawat segundong lumilipas ay maraming mapagkukunan ang nasasayang upang mapanatili ang daanan patungo sa lihim na kaharian. Ang mga matatandang tao ay mukhang natulala sa kanyang mga sinabi. Lalo na yung galing sa Central Continent. Kilala nila ang personalidad ng Italian. Hinding-hindi bibitawan ng lalaki ang anumang mahalagang bagay kaya bakit niya tinutulungan ang isang hindi kilalang bata. Gayunpaman, pinigil nila ang kanilang mga opinyon at agad na ginawa ang kanilang mga trabaho. Tinitigan ni Stolian si Kyle na may curious na mga mata. Kakaibang hindi ko maramdaman ang kanyang ranggo. Napaisip siya sandali at nagsalita sa isip ni Kyle. Hindi ko alam kung babalik ka ng buhay o hindi pero tandaan mong pagmamay-ari mo ako. Huminga ng malalim si Kyle at tumango. Hanggat hindi siya sinasaktan ng lalaking may buhok na dagat ay aalalahanan niya ang kanyang tulong. Pumalakpak si Stolian at muling sumigaw. Bilasan mo magsimula sa grupong pinakamalapit sa gate ng kaharian at papasukin ang mga bata. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya nakalimutang alalahanin ang mukha ng matanda na nagbukas ng tarangkahan ng lihim na kaharian at nag-aksaya ng maraming yaman. Nang inig si Elderhan nang maramdaman niya ang madilim na tingin sa kanyang likuran. Tumalikod siya upang tumingin sa paligid ngunit wala siyang nakitang salarin. Pinagmasdan ni Kyle ang libu-libong kabataang nagmamadaling patungo sa kaharian. Bamantong hininga siya sa loob. Gusto kong makilala ang mga kaibigan ko pero hindi na pwede. Nagpasalamat siya sa principal na nakatingin sa kanya na may magkasalungat na emosyon. Nakasunod ang mga mata ni Kyle kay Elderhan na nakatitig sa kanya ng daggers. Ngumisi siya at winagiway ang kamay sa matanda. Pagkatapos ng isa pang hininga, napatingin siya sa kumakatok na gate sa harapan niya. Lumabas ang dark ominous energy mula sa gate at sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng sakit si Kyle habang nakatitig lang dito. Umiling siya at hinawakan ang medyo magulo na nakaupo sa kanyang ulo. Tara na. Sa susunod na segundo, sa ilalim ng maraming mga mata, tumalon siya sa pabilog na bukas na naruroon sa gitna ng gate ng kaharian. Matapos siyang mawala, sunod-sunod na maraming batch ng mga kabataan ang tumalon sa gate ng kaharian. Sa di kalayuan, kung saan nakatayo ang mga tao mula sa kaharian ng Sirena. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Nine. Matapos makita si Kyle, naalala niya ang kamakailang mga fragment ng mga alaala na nakita niya. Napabuntong hininga siya. Lalong lumakas si Kyle. Pati buhok niya. Nabulabog ang kanyang pag-iisip ng may maputlang kamay na humawak sa kanyang balikat. Tumigas ang siyam na ekspresyon. Ano yun, Seraphine? Humajejek ang may-ari ng kamay na may matingkad na ngiti. Isang babaeng pulang buhok na may malalim na gininto ang mga mata ang nakatitig sa kanya na may nakakatuwang ngiti. Kuya, bakit ang cold mo palagi? Hindi sumagot si Nine at napangisi na lang sa isip niya. Napilitan siyang pumasok sa kaharian kasama nila kahit na tinanggihan niya ang mga ito. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit pinilit ni Seraphine na magiging reyna na sumama siya rito. Katulad ni Nine, nahuhulaan niya ang mga mangyayari sa hinaharap ngunit mas malakas ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, palagi niya itong ginagamit sa maling paraan. Kaya naman hindi naging komportable si Nine sa kanya. Kahit na ano ay hindi ako makikipag-ugnayan sa sinuman pagkatapos kong pumasok sa lihim na kaharian. Kung titingnang mabuti, mapapansin ang nanginginig niyang mga daliri. Ang pinsalang dulot ng kanyang huling paningin ay hindi pa ganap na naghihilom. Persigido ang dalaga. She chuckled nang hindi siya pinansin ni 9 nanograms prangka. Kilala mo ba ang batang kulay silver na iyon? Nakita kitang ngumiti pagkatapos niyang makapasok ng ligtas sa kaharian. Hindi na nagdalawang isip pa si 9 at agad na nagsinungaling na seryoso ang mukha. Hindi ko alam. Humalaklak ang dalaga at kahit alam niyang nagsisinungaling si Nine ay tinanong niya ito pansamantala. Anyway, mas marami siyang alam kaysa sa kanya.
Naningkit ang kanyang mga mata nang maisip niya ang lalaking may kulay pilak na buhok. Siya pala. Iniisip ko kung talagang makakamit niya ang nakita ko o ilusyon lang. Ang hinaharap ay talagang hindi mahuhulaan. Pinagmamasdan ni Seraphine ang mga kabataang pumapasok sa lihim na kaharian ng may pagkamausisa. Kasabay nito, nakangiting lumapit sa kanilang grupo ang isang matandang lalaki mula sa kaharian Soltesia. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gafir at nagdala ng maraming kabataang individual kasama niya. Siya ay inatasan ng Istolye na tiyakin na ang mga bata mula sa kaharian ng Sirena ay pamilyar sa mga kabataan mula sa kaharian Soltesia. Kung tutuusin, lahat sila ay kailangang magtulungan sa kaharian. Napakaganda ng ngiti ni Seraphine sa harap ng lahat dahil kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe bilang magiging reyna ng kaharian ng Sirena ngunit walang mababanaag sa kanyang mga mata kundi ang paghamak. Weak. Pathetic. None of these people are in the future I saw. Sok, bakit wala akong mahanap na malakas? Napatingin si Gafir sa gate ng kaharian. Bamantong hininga siya at tumango sa Guardians of the Mermaid Kingdom. Mukhang wala na tayong oras. Lipat na tayo. Matikas na naglakad si Seraphine sa pagitan ng mga tao. Napasinghap siya nang makitang hindi siya pinansin ni Nine at iniwan siya. Gusto niyang maabutin siya ngunit napahinto siya nang makita niya ang isang batang lalaking may gininto ang buhok na naglalakad sa likuran ng pangalawang prinsipe ng kaharian Soltesia. Puno ng muscles ang katawan ng bata at mukhang mas matangkad ito kaysa sa mga kasamahan niya. Hindi na masyadong nag-isip si Seraphine at nakangiting lumapit sa kanya. Gayunpaman, muli siyang hindi pinansin. Damn it! Mga bastos kayong mga karaniwang tao. Sa halip na ang batang may gininto ang buhok, ang pangalawang prinsipe ng kaharian Soltesia ay nagpakilala sa kanya na may isang matingkad na ngiti. Saglit silang nagkwentuhan at nakita ni Seraphine ang pagkakakilanlan ng batang may gininto ang buhok. Kahit pagkatapos noon ay hindi na niya maalala kung saan niya ito nakita. Senador Holton. Senador Holton. Don't let me see you again or else I am going to make sure na magsisisi ka sa sandaling hindi mo ako pinansin. Isang malakas na kaaya-ayang tawa sa di kalayuan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pulang buhok na batang lalaki na may matalas na mata ang lumundag habang ang mga tao mula sa kanyang kaharian ay patungo sa gate ng kaharian. Gian. Hintayin mo ako. Gustong magpa-facepalm ni Kelvin habang pinagmamasdan ng excited na kaibigan. Nag-training sila 24/7 for the past few months para lang magkaroon ng chance na makapasok sa Secret Realm dahil tutol sa desisyon nila ang ama ni Kelvin na si King For-On. Hindi na lumingon si Gian at tumawa ng malakas. Damn, I didn't even recognize the firebird that caused so much ruckus. I had a hunch I saw her somewhere. Sinong mag-aakala na siya si Bia, ang tiny little bird ni Kyle? Masyado siyang excited matapos makita si Kyle. Hindi man niya nakilala ang huli nang makita niya ang kulay pilak niyang buhok at berdeng mga mata ngunit matapos marinig ang mga bulungan sa paligid, kinumpirma niya ang kanyang pagdududa. Ngayon ay wala na siyang hinangad kundi ang hanapin ang kanyang lucky charm na nagpapaliwanag sa kanyang buhay sa Tower of Opportunity. Darating ako sa Secret Realm. Sa isa pang tawa, tumalon si Gian pasulong sa gate ng lihim na kaharian. Gayunpaman, nawala ang kanyang ngiti ng isang matandang lalaki na may galit na galit ang humawak sa kanyang kwelyo. Sa tingin mo saan ka pupunta pagkatapos maputol ang linya? Naninigas ang ngiti ni Gian. Sir, bitawan mo na ako. Kailangan kong hanapin ang lucky charm ko. Minasahe ng matanda ang kanyang mga templo at itinapon lamang siya sa lihim na kaharian. Kung tutuusin, si Gian ay isang taong nagbigay sa kanya ng maraming sakit ng ulo nitong mga nakaraang buwan. Napabuntong hininga si Kelvin at sinundan siya kasama ng ibang mga tao mula sa kanyang kaharian. Kahit na ang libu-libong kabataan ay patungo sa isang bagay na mapanganib, sila ay tila nakaka-relax. Kadalasan ay dahil sa kakaibang anyo ni Bia at sa matibay na paninindigan ni Kyle. Bukod dito, marami sa mga kabataang ito ang nakaharap na sa maraming paghihirap sa tore ng pagkakataon. Kaya, naisip nila na ang pagpasok sa Secret Realm ay katulad din. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman ang tila mapayapang pag-alis na ito ay mapupuno ng walang anuman kundi paghihirap. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mapanganib na sinaunang kaharian na tinatakan ng matagal na ang nakalipas. Sumuray-suray si Alec patungo sa tarangkahan ng lihim na kaharian na may blankong ekspresyon. Naghahabulan ang isip niya sa maraming iniisip dahil sa sobrang gulat niya matapos mapanood ang totoong itsura ni Bia. Tsaka sino yung silver-haired boy na yon? Si Kyle ba? Ang parehong Kyle na kilala niya.
Hindi makapaniwala si Alec nang ihiga niya ito sa gwapo ngunit malamig na kabataang napapaligiran ng gintong apoy. Ang nakakagulat na bahagi na nagpaputok sa kanya ng paulit-ulit ay ang System Appraisal Panel. Bamantong hininga siya sabay buntong hininga. He is already B+ rank. Mas malakas pa sa akin. Pangalan, Kyle Ohan. Lahi, tao. Rango, B+. Talento. Error. Espesyal. Error. Sinusubukang hanapin ang dahilan. Naglulod. Error. Wala nang ibinigay na impormasyon. Upang malaman ang karagdagang impormasyon, ang host ay kailangang maging isang buong rango na mas mataas kaysa sa target. Kinurot niya ang kilay niya sa frustration. Ilang buwan lang silang naghiwalay at si Kyle ay malayo na. Masyado na ba akong tinamad? Dapat nag-training pa ako. Ipinatong ni Alec ang kanyang kamay sa balikat ni Carcel na may malayong ekspresyon. Bro, medyo nagseselos ako. Gusto ko rin ng bonded beast. Napatingin sa kanya si Carcel na may komplikadong ekspresyon. Magsisinungaling siya kay Alec kung sasabihin niyang hindi siya nagseselos. Nararamdaman niyang mas malakas si Kyle sa kanya at kasama si Bia, si Kyle na yata ang pinakamalakas sa henerasyon nila. Gayunpaman, sa halip na malungkot ang paghahayag na ito, pinasigla ni Carcel ang determinasyon na magsikap pa. Inalis niya ang kamay ni Alec sa kanyang balikat at sinabing may manhid na ekspresyon. Don't worry. I can feel your pain. Matapos lumabas sa bibig niya ang mga salitang ito. Hindi niya maiwasang mapaisip dahil pakiramdam niya ay nasabi na niya ito noon pa man. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi. Nakita ni Alec ang ngiti nito na may singkit na mga mata at nagpas siyang huwag na siyang pansinin. Sa halip, tumalikod siya at nagpahayag ng hinaing kay Lara. Napanood mo ba kung gaano kadaling umalis si Bia sa tabi namin pagkatapos makita si Kyle? Napakawalang puso niya. Pinakain ko siya. Pinaliguan mo siya. Araw-araw hinahaplos ni Mia ang balahibo niya. Pero sa huli, umalis na lang siya. Ngumiti si Mia at umiling. Anong ginagawa mo, Alec? Papasok ka ba o itulak kita sa loob? Nag-click si Alec sa kanyang dila at tumalon sa gate ng kaharian. Still, aggrieved on the fact na madali siyang iniwan ni Bia. Pagkatapos nila, isa-isang marami pang tao ang pumasok sa Secret Realm. Hindi naman kalakihan ang bakana sa loob ng gate kaya naman natagulan ang pagpasok ng lahat ng bata sa loob. Pinanood ni Italia ang lahat mula sa itaas. Hindi nababasa ang ekspresyon niya. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pinanliitan niya ng mata ang sirena na prinsesa na nakikipag-usap sa kanyang anak. She is indeed useful but I don't think she can come back alive because she is too weak. Hindi ko maintindihan ang dahilan sa likod ng desisyon ng reyna ng sirena. Pagkatapos ng 5 mahabang oras, ang lahat ng mga kabataan ay naglaho sa loob ng gate ng kaharian. Ang kanilang mga tagapag-alaga ay nakatayo sa harap ng gate na may takot at pag-asa. Ang pangamba dahil alam nila kung gaano kadelikado ang lihim na kaharian at ang pag-asam dahil ang mga makakabalik na buhay ay magiging mas malakas kaysa dati. Hindi nagtagal, nagsimulang sumikat ang araw sa umaga ng may buong sigla, na nagwiwisik ng maliwanag na liwanag sa lahat ng dako. Habang kumikinang ang unang sinag ng liwanag sa gate ng kaharian, nanginginig ito sa mga may itim na ulap na tumataas sa kalangitan. Makalipas ang ilang segundo, sumara ang pagbubukas sa loob ng gate ng malakas na putok. Sa gitna ng seryosong kapaligiran, huminga ng malalim si Elder Han at tahimik na kumawala sa mga tao. Tinahak niya ang daan patungo sa kagubatan. Gayunpaman, isang pamilyar na matangkad na lalaki ang dumapo sa kanyang harapan na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa tingin mo saan ka pupunta? Naniniwala akong kailangan mo akong bigyan ng paliwanag kung bakit bumukas ang gate ng kaharian bago ang itinakdang oras. Naninigas ang ekspresyon ni Elder Han at bago pa siya makatakas ay isang malaking kamay ang humawak sa kanyang kwelyo. Tinawag ni Stolien ang isang gwardya at inihagis siya sa gwardya. Sayang naman kung puputulan ko ang mga binti ng isang talentadong array master. Bilangin mo na lang ang mga pagkalugi na dinaranas ko dahil sa kanyang kabastusan at siguraduhing mababayaran niya ang lahat bago siya umalis sa aking lupain. Yumuko ang gwardya sa harapan ni Stolien at sinimulang hilahin ang nag-aalalang array master. Malayo ang tingin ni Elder Han sa principal na may nagsusumamong mga mata. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang punong guro ay tumingin sa malayo na may ekspresyon na nagsasabing, "Hindi kita kilala." Nanlaki ang mga mata ni Elder Han sa gulat. He cursed under his breath. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang nag-iisang talentadong alagad. Bata ka.
Maghahirap ako dahil sa'yo, siguraduhin mo lang na babalik ka ng isang piraso. Pagkaraan ng isang oras, ang lugar sa paligid ng gate ng kaharian ay nahahati sa maraming kampo dahil ang bawat kaharian ay nagpasya na mag-iwan ng isang malakas na individual upang obserbahan ang gate ng kaharian. Walang nakakaalam kung kailan muling magbubukas ang kaharian dahil ang kaalaman ay nawala sa paglipas ng panahon. Ang alam lang nila ay magbubukas ito ng mag-isa pagkaraan ng ilang oras at ang mga buhay na bata ay idle import sa grupo. Isang buong araw na pinagmamasdan ni Stolian ang lugar. Matapos gawin ang mga kampo ay inutusan niya ang ilan sa kanyang mga bantay na manatili at bantayan ang gate ng kaharian. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang tandaan ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga bumalik na buhay. Sa hinaharap, ang mga individual na iyon ang magiging pinakamalakas sa kanilang mga kapantay. Kaya, mas mabuting ay recruit sila sa kanyang kaharian. Sa loob ng lihim na kaharian, ang kalangitan ay pininturahan ng pula at itim na ulap. Ang lupain ay basag at itim na walang kahit katiting na halamanan dahil ang libu-libong puno ay matagal nang nawala ang ningning. Halos lahat ng naruroon sa lupain ay nagbigay ng nagbabala at madilim na pakiramdam. Ang daan-daang mga taluktok ng bundok ay walang anumang kulay. Ang tubig sa loob ng mga ilog ay mukhang malabo na may halong hindi kanais-nais na amoy. Ang mga halimaw sa loob ng kaharian ay may maitim na ugat na nakaumbok sa kanilang buong katawan. Biglang may umalangaw-ngaw sa hangin. Itinaas ng mga halimaw ang kanilang mga ulo upang tumitig sa langit. Ang mga ulap ay nanginig at isang maliwanag na bitek ang lumitaw sa dilim. Pagkaraan ng isang minuto, isang sinag ng liwanag ang kumislap mula sa crack na damapo sa isang malayong bundok. Idinikit ng mga halimaw ang kanilang mga mata sa langit dahil, pagkatapos ng unang liwanag, marami pang ilaw ang kumislap mula sa bitek. Hindi nagtagal, ang tila madilim na kalangitan ay naging maliwanag na may daan-daang ilaw na damapo sa buong lihim na kaharian. Sa itaas ng isang malaking bundok, isang ilusyonaryong puting matandang lalaki ang nagmulat ng kanyang mga mata at sumilip sa malawak na kalangitan. Sino ang muling nagbukas ng kaharian? Ang kanyang boses ay inanod palayo sa hangin at pagkatapos ng isang segundo ay lumulutang na siya sa langit. Naaninag sa kanyang mga mata ang maraming maliwanag na ilaw na bumubuhos mula sa bitek. So weak. Paano sila mabubuhay? Naging seryoso ang ekspresyon niya habang nakatingin sa malayo. Katulad niya, isa pang matandang figure ang nagsimulang lumutang sa langit. Gayunpaman, hindi tulad ng matanda, ang mga mata ng ibang figure ay kumikinang ng maliwanag nang makita ang bitek sa kalangitan. Tumawa siya ng malakas na may pilit na ngiti. Pagkalipas ng maraming taon ay muli silang tumungo sa lugar na ito. Nakatingin ang isang pares ng beady charcoal na mata sa malayo kung saan dumaong ang isa sa mga ilaw. Pinahaba niya ang kanyang matutulis na mga kuko upang kumamaw sa maliit na figure na lumabas mula sa isang liwanag ngunit huminto ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng hawakan ng ilusyonaryong matanda ang kanyang palso. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Gil? Bilang isang pseudo-divine na nilalang bawal kang pumatay ng mga mortal. Nabaluktot ang ekspresyon ng mukha ng lalaking beady-eyed at inalis niya ang kamay na nakahawak sa kanyang palso. Ha. Who made this rule? This is the place me and my people had been sealed for the past so many years. You can stop me, but those weak pathetic beings had to die. If not me, then my race will kill them just like last time. Ang ilusyonaryong figure ng matandang lalaki ay kumikislap at isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Wala akong pakialam sa iba pero bawal kang hawakan kahit kanino. Naging pangit ang ekspresyon ni Gil. Siya ay sapat na malakas upang durugan ang lahat ng nasa paligid niya ngunit siya ay pinigilan ng isang maliit na piraso ng kaluluwa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at iniwan ang ilusyonaryong matanda. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang ipaalam sa kanyang mga tao na simulan muli ang pamamaril. Kung tutuusin, kahit nakatali ang kanyang kaluluwa sa lugar na ito at hindi siya makalabas ay kaya niyang patayin ang lahat ng mga tumuntong sa kaharian na ito. Ang ilusyonaryong matanda ay tumingin sa kanyang kumukupas na likod. Tumingin siya sa langit na puno ng maliwanag na ilaw sa isang segundo at nawala. Sa huli, siya ay isa lamang maliit na piraso ng kaluluwa na naiwan ng orihinal na katawan. Hindi niya trabaho ang iligtas ang bawat taong may death wish. Siya ay tumingin sa paligid para sa ilang mga promising kabataan at pauwiin sila. Sa mga natitira namang tao ay masisisi lamang nila ang kanilang sarili sa pagpasok sa lugar na ito kahit na alam na nila ang panganib. Samantala, nakaramdam ng pamilyar na pagkahilo si Kyle pagkatapos niyang tumapak sa gate ng realm. Iminulat niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa itaas ng isang madilim na mabatong bundok.
Itim ang langit at kitang-kita niya ang maliwanag na bitek sa gitna. Daan-daang matingkad na ilaw ang kumislap sa siwang at dumaong malayo sa isa't isa. Kumunat ang ilong ni Kyle nang maramdaman ang hindi kanais-nais na amoy sa hangin. Ano ba itong amoy? Hindi malinis ang hangin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinaikit ang kanyang mga mata upang tumingin sa paligid. Sinilip ni Bea ang ulo mula sa mga kamay nito at pinaikit din ang mga mata. Bakit ang dilim ng lugar na ito? At saka, ang mana dito ay napakanipis. Nagpanting ang tenga ni Kyle nang maalala ang nangyari kanina. Naniniwala ako na kailangan mo akong bigyan ng paliwanag tungkol sa nangyari sa labas ng kaharian. Kinilig si Bea nang humigpit ang hawak ni Kyle sa kanyang katawan. Maniniwala ka ba kung sinabi kong wala akong alam? Nagtaas ng kilay si Kyle at naging crescent ang mga mata. Maniniwala ako sa'yo kung hahayaan mong bugbugin kita ng konti, okay? Natarante si Bea at nagmamadaling ibinuka ang kanyang mga pakpak para lumipad, ngunit sobrang higpit ng pagkakahawak ni Kyle sa kanya. Teka. Paano mo masasaktan itong maharlika sa akin? Hindi mo ba nakita kung gaano ako kalakas? Hindi nakinig si Kyle at napahawak siya sa leeg niya sabay evil smile. Maharlika. Napakurap si Bea at agad na umiling. She didn't dare to provoke him dahil kahit mag-away sila alam niyang walang paraan para manalo siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay C+ rango habang si Kyle ay B+ rango. Hindi. Hindi naman. Sino ang maharlika? Hindi ako. Tumango si Kyle na may kasiyahan. Tinapik niya ang ulo niya at ipinatong sa balikat niya. Mabuti. Tumango si Bea na parang masunuring bata. Gayunpaman, iba ang sinabi ng kanyang panloob na pag-iisip. Ako ay maharlika. Walang makakapagpabago sa katotohanan ito. At saka, teka lang, lalakas ako, tapos magkakaroon tayo ng seryosong 1 versus 1. Sa gitna ng lahat ng ito, na-miss niya talaga si Kyle. Ang kanyang maliit na ulo ay sumandal sa loob ng kanyang leeg na may kaaya-ayang ekspresyon. Ngumuso si Kyle at muling tinapik ang ulo niya. Kung tutuusin, nararamdaman niya ang emosyon nito. Tara na. Humakbang siya at nagsimulang bumaba sa bundok. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang hakbang, nadulas ang mga paa ni Kyle at nahulog siya sa isang madilim na butas. Ibinaba ni Bea ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad nang bumagsak ang katawan ni Kyle pababa. Napakurap siya at napatingin sa makipot na butas na bumalot kay Kyle. Hoy! Okay ka lang ba? Tumangala si Kyle sa bungad at nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Halos gusto na niyang sakalin ang lumilipad na ibong iyon na nakatitig sa kanya ng nakangiting mga mata. Napasinghap siya nang maramdaman ang pananakit ng palad niya. Okay lang ako, isang gasgas lang. Ipinikit ni Kyle ang kanyang mga mata upang tumingin sa paligid sa espasyo ng kanyang isip. Kasing laki ito nang naalala niya. Sa loob ng isang segundo, naglabas siya ng maliit na vial ng healing potion mula sa tumpok ng mga glass vial na nakasalansan sa isang sulok. Ibinuhos niya ang gayuma sa kanyang palad, maraming bagay ang inihanda ni na Anli at Ira para magamit ng lahat ng bata sa Secret Realm bago sila umalis sa Kingdom Tercia. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung gaano katagal dapat manatili ang mga bata sa lugar na ito. Pinagmasdan ni Kyle ang sugat sa palad niya. Nagpapagaling ito ngunit sa napakabagal na bilis. Kinagat niya ang kanyang dila. Mga low-grade healing potion lang ang binigay nila. Napakakuripot. Anyway, anong meron sa pouch na ibinato sa akin ni Principal Rattrick? Napaka-hectic ng mga oras na iyon kaya paimpol niyang inihagis ang pouch sa espasyo ng kanyang isip. Nagmamadaling nilabas ni Kyle ang pouch at sumilip sa loob. Naningkit ang mga mata niya at tumawa siya ng malakas. Sa wakas, nabawi ko ang yaman ko. Damn, being poor is so bad. Inalis niya ang laman ng mga singsing sa espasyo ng kanyang isip at niyakap ang plus S rank sword na nakasuot ng silver scabbard na may kontentong ngiti. Pinakamiss kita. Nadouble ang kaligayahan ni Kyle nang makita niya ang isang hindi pamilyar na low rank storage ring sa loob ng pouch. Napuno ito ng napakaraming healing potion. At kalahati sa kanila ay mataas ang grado. Master, ikaw ang pinakamagaling. Napangiti siya sa mukhang ordinaryong brooch na nakalagay sa loob ng pouch. Ito ay katulad ng Nagel iligtas buhay na artifact na ibinigay sa kanya ni Elderhan noong nakaraan. Dali-dali niyang itinali ang brooch sa kanyang kamiseta at pagkatapos niyang ihagis ang lahat sa espasyo ng kanyang isip, isinuot niya ang lahat ng walang laman na singsing na imbakan sa kanyang mga daliri. Walang laman ang mga ito ngunit mukhang maganda sila sa aking mga daliri. Si Bea na kanina pang 5 minutong nakatingin sa kanya ay pinaikit ang mga mata. Lalabas ka ba sa butas o hindi?
Itinaas ni Kyle ang kanyang crescent eyes. Pinitik niya ang kanyang daliri at tatlong lumulutang na bola ng apoy ang lumitaw sa kanyang paligid. Nope. Not coming out. May makitid na lagusan dito sa ilalim ng lupa. Sumunod ka na lang sa akin. Bamantong hininga si Bia at sumisid sa butas. Nakatingin siya sa mga ball ang apoy. Huwag mong sayangin ang mana mo kaya kung ilawan ang daan. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang maliwanag na gintong apoy ay lumitaw sa kanyang buong katawan. Ang apoy ay mas maliwanag kaysa sa mga ball ang apoy ni Kyle. Nagkibit balikat si Kyle at nag-wave ng kamay. Naglaho ang mga ball ang apoy sa paligid niya. Lumipat sila sa isang tuwid na linya na palalim ng palalim sa ilalim ng lupa. Ang tunnel na lupa ay tuyo at madilim. Bukod dito, wala itong laman maliban sa hindi pantay na madilim na kulay na mga bato. Gayunpaman, determinado ang ekspresyon ni Bia dahil alam niyang may mahabang kasaysayan ng paghahanap ng kayamanan si Kyle sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Samantala, mabigat ang kapaligiran sa labas ng lagusan. Isang hukbo ng mga lumilipad na figure ang biglang lumitaw sa madilim na kalangitan. Ang kanilang butil-bayang itim na mga mata ay nakatitig sa maliwanag na mga ilaw na kumikislap mula sa bitek na naruroon sa kalangitan. Isang nakakatakot na tawa ang pinakawala ng leader ng grupo. Isang masamang ngiti ang sumilay sa gilid ng madilim niyang labi. Talagang hindi nagsinungaling ang ninuno ay nandito na naman ang mga nakatira sa labas. Isang matinding pressure ang lumabas sa kanyang katawan. Ang pressure ay natakot sa mga nakatayo sa likuran niya. Gayunpaman, ang presyon ay hindi nakadirekta sa kanila, ito ay nakatutok sa isa sa mga ilaw na nabigo mula sa crack. Isang masakit na sigaw ang umalangaw sa kalangitan at ang liwanag ay naglaho sa dilim, nag-iwan ng isang nasugatan na lumulutang na figure. Ang batang Elvin na batang kulot ang buhok ay nagmulat ng kanyang mga mata at kinurot ang kanyang nasaktang dibdib na may masakit na ekspresyon. Malabo ang isip niya. Anong nangyari? Kakapasok lang niya sa gate pero sa sumunod na segundo, parang may pilit na humihila sa katawan niya palabas. Napasigaw siya nang makita kung gaano siya kalayo sa lupa. Pilit niyang ginagalaw ang kanyang lumulutang na katawan ngunit isang hindi nakikitang kadena ang pumipigil sa kanyang paggalaw. O babae pala. Isang nakakamot, hindi kaaya-ayang boses ang narinig sa kanyang mga tainga. Pumikit siya at nanlaki ang mata niya sa takot. Isang pares ng maitim na mga mata ang nakatitig sa kanya na may nagbabantang kislap. Ang balat ng lalaki ay tanned at ang isang maitim na pares ng malapanig na pakpak ay lumawak mula sa kanyang likuran. Nagsilabasan ng maitim na mahahabang ugat sa kanyang buong leeg at ang kanyang mahahabang matulis na mga kuko ay hindi mukhang mas mahina kaysa sa isang nakamamatay na sandata. Napansin ng dalaga ang pangit nitong ngiti at nabulunan. Ano? Ikaw ba? Bumaba ang mga mata ng lalaki sa kanyang katawan at tumigil at ang kanyang mukha. Ang ganda ng boses pero hindi ko gusto. Ngumisi siya at tumagilid ang ulo. Still, I should introduce myself. Right. Well, I am Imyon. The current leader of the Dark Race. Ha! I remember the people outside calls used as. What was it? Nakasimangot na tumingin si Imyon sa kanyang mga tao dahil hindi maganda ang kanyang memorya. Namutla ang ekspresyon ng dalaga nang makita ang isang buong hukbo na lumulutang sa likuran niya. Lahat sila ay mukhang kahindek-hindek katulad ni Imyon. Isang ulo ang sumilip mula sa karamihan. Naalala ko. Demonyo ang tawag nila noon sa amin kahit na mula sa madilim na lahi. Sinubukan ng lalaki na magmukhang nasaktan ngunit ang evil smirk na naglalaro sa kanyang mga labi ay bumigay sa kanya. Tumawa ng malakas si Imyon na ipinakita ang isang hilera ng mga itim na ngiping matutulis. Yes, demons. Good job. Ito ang bagay na ito ay regalo para sa iyo. Hinawakan niya ang nanginginig na leeg ng dalaga at inihagi sa mga nakatayo sa likuran niya. Isang malakas na hiyawan ang umalangaw sa kanyang likuran kasabay ng pagmamakaawa ng dalaga. Napatitig si Imyon sa lomet ng isang malupit na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi. Lahat kayo ay kumalat kung saan-saan. Pagkatapos magsara ng bitek sa langit ay magbubukas muli ang mga lumang kayamanan. Lahat ng mga tagalabas ay narito para sa mga kayamanan. Patayin ang mga lalaki at ibalik ang mga babae para sa kasiyahan. Para bang may naaalala siyang importanteng ikinilos niya ang kanyang dila. Siguraduhin na hindi ganap na masira ang mga batang babae. Ang mga ito ay kapaki-pakinabang. Ang ninuno ay nag-aalala tungkol sa populasyon ng lahi at ang mga katawan ng mga batang babae ay ang perpektong lalagyan upang magtanim ng mga bagong binhi. Sa isang malakas na bulalas, ang daan-daang figure na nakatayo sa kanyang likuran ay nagkalat sa iba't ibang direksyon.
Sa kabilang banda, lumipat ang tingin ni Imyon at nawala siya sa likod ng isa pang maliwanag na nahulog mula sa siwang. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.